Hello guys, good good evening, good morning, good afternoon. Ano mga oras po na nakakarating at makakarating sa inyo pong mga lugar. Ito pong video po na ito. At yan, muli pagbati ng tunay na pag-ibig at tunay na kapayapaan at pagmamalasakit ang bati ko po sa inyong lahat, mga kapatid. Bakit? Lagi ko pong inuulit-ulit yung pong pagbati ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan at pagpamalasakit, dahil meron pong mga peking pag-ibig, peking kapayapaan at peking pagmamalasakit. Mga kapatid, naloko na po tayo at wag na po tayong magpapaloko. Yun. Kaka-out ko lang. Kaka-out ko lang sa work. Yan. Bukas po meron pong community prayer 7 PM Philippine time. Yun. At siguro maraming nagulat sa mga ini-expose ni Doc J. Lawrence. Yun. Si Doc J. Lawrence po ay isa pong manggagawa sa Singapore. So kung na-shock po kayo sa mga ni-reveal niya na mga katiwalian when it comes to money, to financial matters just sa Singapore, naku mga kapatid, hintayin nyo lang. Lalo kayong magugulat at masashock sa mga darating na mga i-reveal pa po niya. Si Doc J po, para po sa kaalaman po ng lahat, si Doc J. Lawrence po ay isa po sa mga kumontak sa akin since I started exposing. And pagka po meron pong lumalapit na mga kapatid sa akin na humihingi ng tulong pinansyal, si Doc J. Lawrence po ang isa sa mga nasasabihan ko na, "Tol, wala pa akong budget, baka meron ka dyan." So si Doc J. Lawrence po, tumutulong po siya. And isa po siya sa mga kumontak na, sa mga maraming manggagawang kumontak sa akin, na naramdaman ko meron po siyang genuine concern talaga. At wala pong hidden agenda si Doc J. Lawrence. At isa po siya sa mga kasamang manggagawa na sa akin, may message sa akin palagi ng words of encouragement, mga kapatid. Ay, nandito si kapatid na Destiny Timber. Kung saan ka mamanda ako, kapatid na Destiny Timber, iilan lang tayong nakakaalam kung nasaan kang lugar, kung nasaan kang bansa. Grabe. It's a long day. Super long day itong araw na to, grabe. Pagod. Yung workplace ko po is 25 minutes walk from our house. Grabe. Pagod. Pero masaya. May mga kumupkup sa akin dito, grabe. Nung time na hindi alam ng marami na I am paano ba, na nasa ako, nasa matinding pagsubok ako, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ko makilala yung kumupkup sa akin. Through channeling lang, meron lang nag-introduce sa akin doon sa taong kumupkup sa akin.
And ayun, tinulungan niya ako lahat, grabe. Sobrang thankful ko kay God. Yan. Kapatid na Justine Timber, tagal mo na pong kumusta na po ba yung usapan natin? Huh. Dito sa work ko ngayon, every seconds count. Grabe. Sobrang pati yung pag-uwi at pagpasok. Hindi yan, calculated yan. Nag-live na ako kasi antok na ako kanina pa. Usually hindi ako nakakatulog pagka hindi ako nakakaligo. Ewan ko lang ngayon. Grabe, sobrang daming pagod. Pero okay lang. Hinihingal pa ako. Gising si si Mama Mary. Ano yun nga natin ta? Hinihingal ako. Mama Mary, akyat ka. Yan, mag-live tayo. Ayun. Ayan, Mama Mary. Kumusta? Mabuti. Ayun. Si tuwang-tuwa ba si Batman Victor Saragoysoy? Oo. Namatay na yung kanyang kapatid na nag-expose sa kanyang kabaklaan? Oo, tuwan-tuwa yung hayop na yun. Alam mo naman yung mga demonyo, ang kanang satanas yung mga yun. Biruin mo, kapatid mo mismo, komo in-expose niya yung kababuyan nilang dalawa ni tuwang-tuwa siya na namatay yung kanyang kapatid. Kaya nga, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ang hinayupan. Doon sa mga mga kapatid, doon sa mga nagpaparatang sa akin yan, mali yung ginawa ni Badong, in-expose niya si Brother Eli. Naku mga kapatid, meron po akong marami ka mong tutulog-tulog. Oo, tsaka meron tayong batayan sa Biblia. Biruin mo, inihayag ni Propeta Nathan yung nagawa o ginawang kasalanan ni Haring David. Ayun ba masama ba yung ginawa ng propetang si Nathan? Hindi naman ako propeta. Pagka pala totoo yung sasabihin masama. Correct. Pagka yung puro kabalahuraan, dapat ikikip pala. Oo. Ganyan sila Kaya nga dapat pala lahat ng mga kasalaulaan isi-secret pala. Tapos, pagka i-reveal mo na kung ano yung ginagawa, ano yun? Kaya nga 'di ba yung si Daniel Rason, si Bonjing, ayaw niyang nababanggit na pokpok yung kanyang asawa. Ano ba talaga ang niya? Hindi ba pokpok? Ayaw niya na nababanggit na Japayuki. Samantalang Bakit? Masama bang pagiging Japayuki? yun ang akala niya At saka itong si Japayuki, tingnan mo yung iglesia, 'di ba? Puro game show. Kasi sanay si Japayuki sa showdown kaya puro show na lang. Ano ba yung showdown na magaling siya? Di ba sa stage ng nag-aano ang Japayuki, sa stage. Ano lang naman daw, dancer lang naman Dancer. Cultural dancer lang naman daw. Lukuhin mo mo yung pagong, gago. Oo. Paano siya magkakaroon ng anak sa hapon kung cultural dancer lang siya? Ano yun, yung ng maligno. Correct. Parang tanga lang Gagawin tanga, alam mo na ginagawan tanga yung mga tao. Yung mga miyembro. May nagpapa-shoutout sa iyo.
Na? Yung isa sa mga executive producer natin na nasa Saskatoon, Canada. Shoutout mo daw siya, si Brad Gilby Arandela. Birthday niya 2 days ago. Belated happy birthday, brother. Samantalang sila, di ba, na kung may nakakatanda na tong bonding na to, mga age niya siguro noon 54. Doon yon ginanap sa Kalumpang. Bonggang-bongga ang birthday niya. Meron pang live band. Lahat Oo, at saka meron pang ng mga pagkainan doon, mga food cart, arkilado lahat. oo, ako pa nga ang bumili nung cake ni Bonjing noon sa Armenia ko binili yun Tapos Kaya sabi babayaran daw, hindi naman ako binayaran. tapos hindi ba maraming may live band, kung ano-ano, lahat ng kalayawan nando sa kanila. Tapos questionin nila yung ibang kapatid pagka magsa-celebrate. Sila nga, kabila ng bonggang-bongga. Mhm. Correct. Oh. Pagka ang kapatid, ang magbe-birthday, ang kapatid na mahirap, sasabihin, naku, nagluho. Pero sila, naku, nagbe-birthday. Nung 18th birthday nga ni Sid, akong nag-ayos ng bahay nila, yung mansion nila dyan sa Philinvest, Quezon City. During pandemic nangyari yon. Ako lang ang makakapunta doon. Itinatago kasi nila yung sa kapatiran. Yung mga mansyon nila, naku, selected people lang ang mga pwedeng dalhin nila doon. Bakit? Kasi takot sila na malaman ng mga kapatid na, gusto mo magpalit ng sopa? Ayan, sopa. Bakit hindi sila matatakot? Na i-reveal na marami silang mansion. Ang tanong, saan ba nang galing ang mga mansion ng pambilin mansion nila? Di ba sa Baho. membro ko? Kalukuhan mo kayo, mga tarantado kayo, puro kayo magnanakaw. Baho nung basura. Di kayo nahihiya, puro kayo magnanakaw, kawatan. Kayo ang number 1 kawatan. Oo, mga kawatan sila. Tapos tapos yung mga miyembro, masyado niyong inaano. Darating na si Kristo, wag niyong paaralin sa ganito. Yung mga miyembro naman naniniwala kasi parang na-hypnotize na sila na hindi mo mawari. Nako, ewan ko. Mga anak nga lang ni Don Capulong nag-aaral sa Ridley. Alam mo ba kung sino mga nag-aaral sa Ridley? Mga politiko, mga bilyonaryo. Tingnan mo, mga nag-aaral sila puro sa mahalin. Ni Pita Girogici. Pero pagka miyembro na kaya naman paralin, pinipigil. Akala mo sa kanila nanggagaling yung pera sa paparal. Opo. Okay? Super. Kala ko naman nagkita na kayo ni Thunders. Tumatawag siya kanina, busy kami sa madalang ko lang mahawakan yung phone ko pagka nasa workplace. Tumatawag pala siya, hindi ko alam. Tapos, nag-call back ako nung nahawakan ko yung phone ko. Yun, pagod daw siya. Kawawa nga Sabi ko nga, sasama ako. Ayaw naman ako sama. Rantado nga. Sino ba yun? Sino ba? Kumusta ba si Kumusta ba si Chief General? Ay, nako. Visit na general na yan. Pagka tuwing magsasarado, ngayon, dalawa na sila, yung isa. Yung sabi ko nga sa'yo. dalawa na yung maliligaw mo dyan. Sabi ko, mabagsik talaga yung kamandag mo. Wala nga ako yung best friend nyo, bakit hindi kayo sumasama doon? Sabi ko, parang alam nilang wala kasi tuwing wala yung pupunta dyan. Sabi ko, magsasarado ng katok-katok pa. Tarantadong tong mga to Gusto ko yun. aswang. At saka ganito, Mama Mary, lilinawin ko lang at uulitin ko. Mga kapatid, magunos dili po kayo at sa lahat ng mga tandaan niyo po, hindi masama ang ginawa ni Propeta Nathan na ipahayag niya kay David yung kanyang kasalanan. Mga kapatid, bakit? Ano bang intensyon? Para makapagsisi at para ipaalam sa ibang mga tao na ang Diyos mapagpahinuhod
at mapagpatawad kung tayo ay magsisisi sa mga kasalanan natin. Kaya, naku mga kapatid, magunos dili kayo. Hindi ninyo alam kung ano ang, sabi ko nga, ayan, nakita ninyo mga kapatid. Sabi ko nga, hintay lang kayo. Doon sa mga nagbibintang sa akin na probes, maghintay lang kayo. Dahil ako, meron akong time frame na sinusunod. Bakit? Eh, naku, hindi, alam niyo hindi, pagka sumaba ka ng gera, hindi po pwede na bira ka lang ng bira. Hindi. Baka maubusan ka ng bala, ikaw naman ang puputaktihin ng kalaban. Kaya, tingnan ninyo, nabulgar tuloy. Ayaw ngang i-reveal yung cause of death ni Bradley, na-expose tuloy ng hindi oras. Kaya nga, ayoko man din sana talagang sabihin yon. Kaso nga, parang hinalimbawa ko na lang sa kanila dahil para namang napakasama naman ang tatay ko na yun ang pagkakaano nila. Correct. Tingnan ninyo po mga kapatid ako as much as possible, I'm trying to avoid na sabihin yung bagay na yon. Pinrovoke ninyo itong namatayan. Hindi ba kayo, kung hindi kayo kasandamakmak na na mga tonto, na mga simbergwensa, ayan. Hindi Siyempre, mga nagdadalamati yung pamilya ng namatayan, tapos kayo, magdidiwang kayo. Sasabihin ninyong masamang tao yung yung namatay. Ano mo ba yon, Daniel Rason? Hindi ba tsuhin mo yon? Hindi ba nga binalita sa UNTV yun, pero never mention ang name. Oo, kaya masama ang loob ni Attorney Chavit Singson. Kaya nga sabi ko, bakit hindi nila, hindi, kasi ikinahihiya niya mahirap. Ang tanong, bakit? Ano ang masama sa pagiging mahirap? Kayo nga mayaman Yumaman kayo ng dahil sa miyembro. Ang kakapal ng mukha nyo. Oh. Wala naman kami inaargabyado. At least kami, kumakain kami, ini-struggle naman lahat kung ano man ang meron kami. Merong nagtatanong dito, sabi ni Brad Alberto Bilbao, napansin ko bro, nakahikaw si Sis Mayra Rason. Bawal sa kapatid yan, di ba? Haha, nagtatanong lang po. Sabi niya, alam niyo po mga kapatid, wala naman pong nakalagay sa Biblia na bawal magalahas. Sila nga nag-aalahas Maling pakahulugan lang po yun. Maling gamit lang po ng Biblia, mga kapatid. Di ba sila nga, ang daming alahas? Oo, biruin mo si Eli Jan Rason yung nag-alaga ng manok na panabong na idini-deny nila. Isang singsing lang po noon, 33 million mga kapatid. Tapos ang kapal ni ni Sani Catan na manghihingi siya ng tulong sa sa mga kapatid sa kapatiran na worth 7 million para ipaayos yung air conditioning system. Tandaan nyo po mga kapatid, ito pa po ang lilinawin ko. I am not provoking anger to anyone or anybody. Sino bang nagpo-provoke ng anger? Hindi nga Hindi nga po ako yun I am, as much as possible, I am trying to pacify everything, mga kapatid. Kaya lang, naku, sabi nga, yung nagsasabi ng totoo, maraming kaaway yon. Kaya tingnan nyo po, ang dami, kabi-kabila yung umaaway sa akin. Bakit? Masakit po kasi yung katotohanan. Hindi ko na alam kung sino yung mga kaaway ko ngayon. Pero alam na alam ko, mga kapatid, kung sino yung kakampi ko. Shoutout pala kay Sis Popot Manimbo. Naku, pagka nakilala niyo po itong kapatid na to, kung sino itong si Sis Popot Manimbo, matandang kapatid po ito, mga kapatid. At saka hindi ito pipitsuging kapatid. Bakit? Naku, hindi lang po ito lumaban ng ubusan. Pati yung kanyang nationality, isinet aside before. Sino pa ba? Si Brad Gilby Arandela, nakita ko, nagpa-shoutout kanina. Pagka ito, sumusuporta sa'yo, pumanatag ka. Dahil hindi po pipitsugin mga kapatid ito. Yes, my friend. The best. Oh, super. Bakit Of galit course, na galit? I know, my friend. Na-reveal yung kamatayan nung
mga ina-idol nila. Eh bakit sila mismo? Ba't hindi nila ano yun sa sarili nila? Kung yung ibang nakakaalam na noon na alam kung ano talaga ang nangyari. O bakit sila mismo, sina Bonjing mismo, o bakit sila kinikip nila kung ano talaga yung nangyari? Na? Hmm. Correct. O, dahil sila mismo nahihiya. At saka, Nahihiya hindi, sila sa hindi lang basta nangyari. kinikip, hindi lang basta nila itinatago, ikinakahiya nila. Tingnan mo, kung Oo. hindi kinakahiya, bakit hindi man lang ipinasilip kahit isang oras yung bangkay ni Brad Ellie? Kaya nga ang daming kapatid na masama ang kalooban. Bakit? Biruin mo yung tinuring nilang magulang sa Panginoon, namatay. Hindi man lang ipinasilip. Hindi man lang sila binigyan ng panahon o oras ng pagluluksa ang kapatiran. Anong sabi ni Daniel Rason? Wala daw siyang panahong magluksa para sa tiyuhin niya. Bakit? Unang-una, galit na galit siya dahil namatay yung kanyang paboritong apo na si Bryce, na anak ni Abigail. Na Paborito nga po, ni katiting na dugo, alaka ka mo dugo ron, tulok. Ano, paborito niya kikik yun. po yun. Paborito kasi ni ni Silver Swan. O, kahit pa, dugo lang ni Silver Swan yun, pero wala siyang dugo. Oo. Kaya nga galit na galit, sabi ni Silver Swan at saka ni Bonjing. Painom kasi ng painom ng gamot, hindi naman doktor. So galit sila kay Brad Ellie. Hindi po kami Galit na galit sila kasi kahit alam na namin yung Mamer, saglit lang. Until now, kahit na alam namin yung mga nagawa ni Brother Elling kasalanan, we are still hoping na naaawan siya ng Diyos. Pero God is a God of perfect justice. Bakit? Biruin mo. Ay naku mga kapatid, saka ako na lang sasabihin yung iba. Go ahead, Mama Mary. galit na galit sila kay antag ito, naputol-tuloy na internet, nawala. Oo, mawawala din kasi yung kailangan ko sabihin Galit na galit sila kay Brother Ellie. Bakit? Dahil namatay yung kanilang apo. Paano hindi magagalit si Bonjing kay Brad Ellie? Mas mayaman pa yung naiwan ni Brad Ellie kaysa sa kanya. O, hindi mo ba napapansin? Bakit si Bonjing hindi niya binabanatan yung si Lover? Sino Lover? The Lover ng tsuhin niya, bakit hindi niya nababanatan? Na-mention. Banggitin mo yung pangalan. Ni Ulysses, bakit hindi niya na-mention? Ay, naku. Kahit patay na si Brother Ellie, may laban yun. Pagka yun ang pinrobok ni Daniel Rason, naku. Kaya nga, bakit nga si Bonjing, bakit hindi niya yun tsuhin ko yung inaano mo, hindi ba? Bakit hindi niya ma-mention kahit minsan yung name nun, tsaka si Hamilan? Naku. Pagka yun yung mga pumyok, sabog sila. Kaya nga, big question, di ba? Ibig sabihin, wala, tayo lang tong si Bonjing. Kaya nga. Kaya nga, gano'n na lang ang ano ni Bonjing na gano'n na lang ang galit niya doon sa tsuhin niya. Kasi, nandun lahat ng power doon sa naiwan. Powerful kahit si Brother Ellie. Super powerful. Ang tawag nga doon, ikatlong tagapangasiwa. Doon nga, takot siya di ba? Hindi nga niya mabanggit yun Takot na takot siya. Kahit nung nandiyan pa yun sa Pinas, hindi nga niya makanti. Kahit nung nasa Brazil kami, naku, pag nag-away, merong isang instansya na, siyempre yung bata, very playful. Meron kasing indoor swimming pool at saka heated. At saka yung tubig po nun, mineral water yata. Yung tubig na swimming pool ng mansyon. Ng isa sa mansyon sa Brazil. Tapos, nagsuswimming si John,
nag-aano siya, naglalaro, binasahan niya si Victor Saragoysoy. Naku, pinagalitan ni Victor Saragoysoy yung bata. Nandun si Loverboy. Sabi niya, bakit mo pinagalitan yung bata? Kahit hindi po pwedeng banggain nung si Victor Saragoysoy yung Kaya nung nagsumbong yung tatay kay Bonjing, naku, galit na galit si Bonjing. Hindi ba totoo yun, Bonjing? Huwag kang magsisinungaling, Bonjing. Baka yung kakapiranggot mong lumiit pa. Baligtad kayo ni Pinocchio. Si Pinocchio, umahaba yung ilong nun pagka nagsisinungaling. Ikaw, baka lumiit yung kakapiranggot mong Lalo lang umurong. Lalo puro. Kaya nga hindi ka makabuo, di ba? Kailangan ng tiririt. Ano yung tiririt? Di ba yung sa bilyaran, yung tiririt? Yung pang ganon. Para umabot. Galit na galit yun eh. Kung tayo nadudukot lang, nako, yari tayong dalawa. Oo, di ba meron kang binanggit sa akin na high blood sila pagka nagla-live tayo? Oo, na-high blood si Saragoysoy. Pagka lalo't na may mention yung kanyang yung yung revelasyon dati. Kaya tuwan-tuwa nga yun eh. Dahil namatay yung kanyang kapatid. Tapos na ang maliligayang araw niya. Oh. Hindi niya alam, tingnan niyo po kung gaano ka iitim yung kanilang budhi. Kami, samantalang tayong mga Exeter at saka sa lahat ng mga closet, we are very much thankful. Unang-una, first and foremost kay God. Dahil binigyan niya ng chance yung tatay mo, si Uncle Philip Rason Jr., bahagi yung kanyang naging karanasan at lahat ng kanyang mga nasaksihan at kanyang nalalaman bago siya papagpahingahin. Tingnan po ninyo pagka sa kanila, namatay yung loved one nila, kalooban ng Diyos. Pagka kalaban nila, sumpa ng Diyos. Mahiya nga kayo, Daniel Rason. Nakakahiya ka. Sinumpa, ang sinumpa, ikaw, Bonjing. Dahil sa dami ng babae, Japayuki yung napulot mo, pulot. Bakit mo naman nasabing pulot yung si Silver Star? Baka nagmaras na parata yan, baka nagbibintang ka lang. Naku, iyon yung kinuha mo, inagaw. Silver Swan, di ba sana kung umagaw ka, merong kaagaw-agaw naman yung inagaw mo na pwede mong kinakahiya mo nga kinakahiya mo nga si Japayuki Kahit sa mga kaibigan mo, hindi mo nga nayaharap yan Bakit yung mo naman alam na kinakahiya? Bakit mo naman alam na kinakahiya niya? Kasi yung BFF niya, taga Kalumpang. Lahat ng mga tao doon sa Kalumpang, alam din kung ano yung napangasawa niya. Kaya hindi niya inilalabas. Pansinin mo sa lahat ng mga kahit ba sa, hindi naman niya inaano yan Puro sa mga kapatiran lang niya inaano yan si Japayuki. Kung mga matataas na tao, nilalabas ba niya si Japayuki? Mm-hmm. Kasama ba si Japayuki pagka mayroong mga matataas na tao si Bonjing na inaano? Alam mo naman si Bonjing, mahilig magpasiklab. Tingnan mo si Bonjing, bakit nagpapasiklab ka Bonjing sa mga pulis? Sa pulis ka nagpapasiklab. Tapos yung mga hihingi ng tulong, di mo tulungan. Samantalang yung mga binibigay din yung tulong na galing din sa kapatid. Hindi na tutulong yan na galing sa bulsa nila. Kapatid din ng nagpo-provide. Kaya nga yung lahat ng hinihinging tulong, yung lumaki yung kay Dirac, hiningi na sa kapatid. Ngayon, business na nila ngayon.
Ang Ito, tumulong sila, kapatid ang magpo-provide. Pero ang karangalan, hindi nila ibinibigay sa kapatiran. Hindi rin nila ibinibigay ang karangalan sa Diyos. Ang karangalan lahat kay, salamat po, kapatid na Daniel, salamat po, kuya. Bakit ganun? bakit magpapasalamat kay Bonjing hindi naman si Bonjing na sa sariling bulsa kinuha. Oh, ang membro rin ng nagtulong-tulong. 'Di ba? 'Di ba sabi nga ni Ingkong dati, no? Matagal na matagal, sabi niya, pagka ako nawala, baka wag daw papaalis din yung mga apo niya, ganto. Dahil iyon, di ba, una lagi niya binabanggit, lahat yan, puro mga nakapangalan sa iglesia. Lahat yan sa apalit, yan doon sa di ba, puro nakapangalan sa iglesia. Asan ngayon ang nakapangalan sa iglesia? Puro nakapangalan kay Japayuki. Pinalitan na. Di ba kay Mawa? At saka nung boy si Brother Eli, with all fairness, meron akong mga question. Kasi may mga alam ako itong ganitong property, nakapangalan kay ganito. Itong ganitong property. Pero sinasabi ni Brother Eddie, nakapangalan daw sa kapatiran lahat ng property. Pero hindi ko doon yun, di ba? Tapos ngayon, lagi nakapangalan na lang kay Japayuki na wala namang ambag. Ay, wow! Buong angkan, mga milyonaryo na, yung mga Japayuki family. Oh. Doon nga lang sa Philinvest QC. Sa tapat ng Sandigan Bayan, sa tapat ng ng Batasang Pambansa. Dalawa yung mansion nila doon. Tapos doon sa likod na townhouse, maliit na subdivision o maliit na village, townhouses yung mga bahay naman doon. Kung hindi ako nagkakamali, 15 or 15 units, 10 to 15 units ang meron sila doon. Tingnan mo kasi nga, nag-iipon na sila ng... Ako po yung naglinis, at saka nung pong na-COVID ako, doon ako kinuarantine Siguro na-quarantine ako doon for 3 weeks, if I am not mistaken. Tapos, katapat kasi yung isang unit kasi katapat nung mansion sa Philinvest. So ang ginagawa nila, ibinabalibag na lang yung pagkain. Naka-plastic. Iyon, investment nila yon in case ka na magising lahat ng mga miyembro, magkawatak-watak man, nakasave na sila. Di ba? Masyado silang matalino. Yung mga kapatid, wala man lang naipunda. Dahil lumaban sila ng ubusan. Pero sila, hindi sila naubusan. Sobrang nadagdagan. Ang nilaban nila, isinubi na nila ng isinubi para sa kanila. Sige. Brother Kapulong. Baka kung hindi nyo pagsisisihan yan, Brother Kapulong, baka lumutong ang gulugod ninyo sa impyerno. Sa ginagawa ninyo at ginagawa ninyo na rakot sa pera ng kapatiran. Kung mga may takot sa Diyos yan bakit mo pakikialaman yung abuloy? Sagrado yun. Di ba iyon, inaabuloy para sa gawain. Laging sinabanggit ni Bonjit, sa gawain. Ang tanong saan gawain? Gawain o business mo? Bugok? Paano gawain? May ginagawa ba siyang kabanalan? Wala naman siyang kabanalang ginagawa. Yung mag-game show. May kabanalan ba doon? Wala. Si San Pablo nung pumunta sa kaya nga nahulog si Utico Anong ginawa niya? Nangaral siya hanggang madaling araw. Hanggang umaga, I mean. Hindi siya nangaral hanggang madaling araw. Nagpa-game show hanggang madaling araw. Nagpapa-game show, pinatatagal, tapos para maubos yung mga kape nila. Tapos sabihin niya, hindi pa po ako nag-i-start niyan, mga kapatid. Di ba matitigas ang mga muka? Dati, may libre pang pagkain. Ngayon, wala na. Masyado kayong timawa. At saka tignan ninyo,
Ngayon, sila-sila na lang ang ano. Itong paboritong apo ni Brad Eli, mukhang kawawa na ngayon. Mukhang yagit. Yung pamilya ni Kuya Baget at ni Ate Anidel. Nako, Pel. Siyempre, di ba nga, sinasabi nga ni Bonjing, umayos ka. Bakit? Sabi niya, umayos ka. Mabait na nga ako nito sabing ganyan. Nakatumpong siya ng katapat. Umayos Ang tanong, ba't ka mo ikaw hindi umayos, Bonjing? Sana inayos mo rin ka mo yung pagpili mo sa asawa mo, hindi yung Japayuki. Japayuki ka mo yung nadali mo Si Joey nga, di ba yung nag-ano ng manok? Hindi naman sinuspindi yun Bakit sususpindihin ano yun? Lahat ng mga walang sinususpindi. Exempted sila sa lahat ng mga, kunyari, di ba, yung iba, bawal ka mag-asawa. O, yung iba, may kakayahan naman mag-asawa, hindi nila hinahayang mag-asawa. Kinakailangan pang maging laon. My friend. Bago nila pangasawain, palalaunin muna nila. Dapat nga pag-asawahin nila para nga dumami. Anong gusto nila? Yung magiging kabit lang. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Yun. Ay, nako. Mag-invite tayo. Invite natin yung mga kapatid bukas. Bukas kasi day off ko, mga kapatid. 7 p.m. Philippine time. Doon po sa mga gustong makisabay sa pananalangin. Manalangin po tayo, mga kapatid, na maipagwagi natin ang laban po na ito. Dahil kailangan po natin na magsama-samang manalangin. Dahil ito po'y laban po ng kasinungalingan at ng katotohanan. Laban ng liwanag at ng dilim. Mga kapatid, kaya bukas po, 7 p.m. Philippine time, sama-sama po tayong Anong oras? Anong oras? 7 p.m. Philippine time. Philippine time. Anong oras nga dito? Anong oras dyan? -6 hours. Ay, tama ba? Oo, -6 hours. -6? Oo. So, 1:00. Kung hindi ako nagkakamali. Check mo na lang sa oras mo. Kaya ako kumain kanina, mga kapatid, pasensya na. Dahil pagdating ko sa bahay, hindi na po ako makakain. Pagod na po ako at saka hindi na rin ako makakapag-live. Dahil tulog na po yung mga kasamahan ko. So, ayun. Yan. Ay, bukas magkikita kayo ni no? Ni Lolo Boy. Ni Lolo Boy. Si Lolo Boy. Sabi, Lolo Boy. Sabi ko, sama na ako ayaw niya ako sama Sabi ko nga sa kanya, last week ka pa hinihintay. Pagod ako, sabi niyang ganyan. Pero nandito na ako. Tinanong ko nga sa kasama ko, malayo ba itong ganitong address? Isang oras yan pag nilakad mo, sabi niya. Kung magta-taxi ako, naku, ang mahal ng taxi, naku. Magkano taxi? Siguro mga 10 euro. Hindi ba papunta ka na lang doon sa kay Lolo Boy kung saan ka nandun? Hindi, pupunta siya. Pupuntahan niya ako. Baka kasama na nilagay yung plastic, ha?
Nire-remind ko lagi yun eh. Kasi iba-iba gumagamit ng sasakyan eh. Eh baka wala na yung ginto doon at saka yung ATM. Sinasabi ko nga doon sa kanya eh. Sabi ko, pinakita ko pa sa kanya yung ano noon eh. Sabi ko sa kanya, ito tingnan mo to. Sabi niya, Ang drama. tinatanong, ano pa? Sumasagot pa. Sabi ko, sumasagot ka pa. Ayun. Ay, grabe. Ayan, malapit na ako sa bahay. At baka meron ka pang gusto sabihin. Sige lang. Mga anak ko, yung meron daw doon kasing umaaligid-aligid na sasakyan. Anong sasakyan? Sabi ko, alam mo, yung mga gago na yan, walang gagawing ano yan. Takot lang din gumawa ng kagaguhan yung mga hayop na yan. Tsaka pagka may mga nangyari, isang halimbawa, may nangyari sa mga sisiguraduhin ko sa inyo. Lalagyan kayo. Saan sila malalagay? Yun ang secret na malupit. Kaya kung akala nyo, kayo lang ang merong kakayahan, titingnan natin kung gasa ng ano. Kayo, mainam lang kayong yung alam ko yung likaw ng bitukan yung mga hayop kayo. Alam ko na kung anong mangyayari. Susumbong mo sila sa hari ng ano. No. O, sige na. Andito na ako sa bahay. Antok na ako. Siyempre, isusumbong ko sila doon sa kung sino yung kaaway nila. Sino ba yung kaaway nila? Kung sino yung mga kagalit nila, doon ako kakapit. Alam nga naman pang akala nila. Oo, the enemy of my enemy is Kaya my friend. Kaya mo akong subukan. Ayun. O sige na, kailangan ko nang pumasok doon at kailangan ko nang matulog. Hi. Hasta la vista. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At muli, iniiwan po namin sa inyo ang bati ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan na walang halo pong pagbabalat kayo, mga kapatid. What you see is what you get. Kung ano po yung sinasabi namin na nakaharap, yun din po rest assured. Yun din po ang maririnig ninyo pag nakatalikod po kayo. Hindi po kami naninira. Matapang sabi nga po nung kaibigan ko kanina, ay nung head chef namin, dapat ang tunay na tao, nasasabi niya harapan kung ano yung issue. Hindi pagka nakatalikod. Sabi ko, ang ganda ng ano na yun Tunay na matapang. Ang tunay na lalaki kasi yung merong bagay na pinag-uusapan kanina. Ang tunay na lalaki, sa harapan nagsasabi ng issue, hindi pag nakatalikod. Naku mga kapatid, ayoko lang pagpapatulan yung mga hindi naman mga alimuom lang diyan. Hindi ko po pinagpapatulan yan. O sige na. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At bukas po, kita-kita po tayo. Sa Facebook Live po ito, 7 p.m. Philippine Time. Doon po sa mga nagtatanong ng... Tomorrow. Yes, doon sa mga nagtatanong kung meron bang playback, hindi ko po alam kung sigurado po i-upload naman po yun sa iba-ibang platforms, mga kapatid. At sa iba't ibang mga accounts. Dito rin po sa Facebook, mapapaano nyo po yun, makakasabay po kayo dahil 30 days pong iikot yung live na yon sa Facebook, mga kapatid. At kita-kita po tayo mga kapatid dahil kailangan po natin ang panalangin. Please, okay. Okay, good night sa inyo po lahat. Bye-bye po. Good night! Are. Hello guys. Opo, na-charge ko. Hello, good morning. Good morning, good afternoon, good evening.
anumang oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar ang video na to, pagbati ng pag-ibig, ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat. Papasok na kami sa work. Ano lang ako, dito uniform ko, saka uniform, tsaka shoes pang work. Napadaan kami doon sa ano, kaya medyo dapat kanina pa ako, mga 10 pa nag-live, kaya lang may ginawa lang kami. Work para sa ekonomiya. Mainit na yan dito. Yan. Nakita niyo po yung mga expositions ni Doc J. Lawrence. Patikim pa lang po yun. Marami pa po kayong malalaman at matutuklasan na mga corruption na nangyayari sa iglesia na pinanggalingan po natin. Sabi ni Brother Kira Yamato, hello po bro, kumusta po? I'm doing good naman po, sa awa at tulong ng Panginoon, maayos naman. Ayun, talagang God is moving in mysterious ways. Kaya ako, very thankful ako sa mga nangyayari sa akin. Dahil gaya ngayon, yung nangyari sa akin nung nakaraan, may kumupkup sa akin, may umampon. So, yung umampon sa akin ngayon, ako, matindi. Ito pala yung bigay ni Mama Mary na sing-sing. Para pag nagigipit, mayroong isasangla. Sangla walang tubos. Ayun, wala. Uy, malapit na pala tayo, kuya. Ayan na, oh. Pagkaliko, liko uli. Sabi ni Brother Emmanuel, Vivas, pogi. Mas pogi ka. Lodi. Carbon Lodi. Mas pogi ka. Pakis nga. Sabi ni Sis Popot Manimbo, ito yung executive producer, chief executive producer, si Sis Popot Manimbo from Netherlands. Sabi ni Doc J. Lawrence, yung mga basher mo, napunta na sa akin. Peaceful life. Oo, ikaw muna. Para makapagpahinga naman ako. Ayan, pati yung shades na to, galing kay Mama Mary. Ayan. Sarap Sarap ng tulog ko kanina, ay kagabi. Doon nakatulog na ako mga alauna na yata. Si Doc J. Lawrence, sa lahat ng mga viewers ko dyan, suportahan natin si Doc J. Lawrence. Ngayon, naguguluhan na si Bonjing kung sino ang haharapin niya, sinong babayaran niya
para mapatahimik si Doc J. Lawrence. Yan. Numbers don't lie. Hindi nila kasi daming ebidensya niyan si Doc J. Lawrence. Documented, well documented. Na kung pagkaya ng tinrigger nyo, maglalabas siya ng video. Sige, i-trigger nyo lang yan para ilabas yung video na dapat ilabas. Sabi ni Brother Joey Gregorio, hello po bro, bonjour. Ayun, pasensya na po pala. Kahapon, na-late ako doon sa community prayer kasi hindi ko po expected na magkikita kami nung tatay ko dito. Ayan. Pagkita siya. Hiningal na ako. Walang practice eh. Na-stop na naman kasi ako sa gym. Tumataba na sa stress si Bobonjing. Oo, kaya kamukha na niya si Kim Jong-un, yung tatay ni Kim Jong-un. Ay, lolo ba o tatay? Ay, yung tatay pala. Yan. 10:32. Sabi ni Brother Renzi Baum, shout out mula sa lokal ng Cruz Naligas, Quezon City. Parang turista lang sa Europa. Turistang walang pera. Ayan, papasok na kami. Ayun. So, may mga nag-message sa akin kahapon. Sana daw everyday yung community prayer. Hindi ko po yun magagawa na mga kapatid kasi exhausted na po ako pagdating sa pag-uwi ng bahay from work. Pagka naman before work, hindi po pwede kasi may mga kasama po ako sa bahay. So, the best chance for us to have a community prayer is every Tuesday sa day off ko. Kasi mag-isa lang po ako sa bahay. Uli, dito pala si Ann Bound, yung cute na anak ni Brother Wens Bound. Hello po, sabi ni si Ann. Hello anak, good morning, good afternoon pala sa'yo dyan. Sabi ni shout out sa mga taga-Canada dyan. Yun. Shout out sa mga taga-Canada dyan. Lalo na sa Saskatoon at Calgary. And to all the brethren, Exiters, Closets, and Fanatics dyan sa Canada. Sabi ni Sister Dolor Geka, ingatan nawa po palagi. Ayan. Malapit na po ako. And hanggang dyan na lang po muna mga kapatid. Bye-bye po. At God bless to all of you mga kapatid. Bye-bye. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras na nakakarating at makakarating po sa inyong mga lugar itong video po na ito. Muli po pagbati ng pag-ibig, ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan
sa inyong lahat mga kapatid. Kaya po ako quick live ngayon. Magko-quick live lang po ako kasi walking na po ako papunta sa workplace. Dahil balita ko nagkakagulo na ngayon sa sa Singapore. Nagkakagulo na po ngayon at hindi po pwedeng hindi madadamay si Daniel Rason. Bakit? Kasi command responsibility yun eh. Biruin mo. Nagkaroon na nga ng hearing. Nagkaroon nga ng ng investigasyon. Kaya nga 'di ba si Brad Jerex Laguno na asawa ni Sis Grace Arce, na kapatid ni Girly Arce, na member ng Music Ministry Corps, nadismaya. Bakit? Siya yung nagsumbong kay siya yung nagsumbong kay DSR para imbestigahan si Padre Damaso Don Robert Naboa na TP ng Asia Oceania na nakabase sa Singapore. Pero natinulungan naman ni Brad Soren Legaspi para mailapit kay DSR yung issue sa Singapore. Ano ang ginawa? Noong hearing na po, actual hearing, di pinagtulong-tulungan ng mga KNP yung kapatid na si Brad Jerex Laguno. Di disappointed siya. Mga kapatid, i-deny nyo yan. Merong video yan. Naku, i-deny nyo yan. Antitindi nyo. Antitindi nyo. Biruin nyo, pera ng kapatiran. Winawalang hiya ninyo. Kaya pala itong si Monet Naboa, noong earlier days ng pag-expose ko, tumatawag siya at nagchat-chat, tapos dinidelete niya yung chat niya. Ba't mo i-delete? Hindi ko pa nga nababasa eh. What's the sense of messaging someone kung i-delete mo rin? Ugali ni yan eh. Ugali nung impactang nanay ni Daniel Rason yan eh. Ayun. So, ayan. Umpisa na po yan. Yung paglabas ni Doc J. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid. Ay, hello. Nakita ko si Sian. Si Sian Bound, na anak ni Brother Wentz Bound ng lokal ng Cruz na Ligas. Yan, good morning. Hello po bro from Cruz na Ligas QC. Hello po sa mga closet ng Cruz na Ligas. Ang pamilya na sila. Yun, mga kapatid. Meron kasing tumawag kanina. Si Sister. Yun, basta tumawag siya. May nireport siya sa akin. Ganito, ganyan. Sabing ganyan. Kaya pala, wala silang maipuntos sa'yo. Wala silang maibato sa'yo. Kasi wala ka record talaga. Paano naman po ako magkaka-record? Hindi naman ako magnanakaw. Sabi ko nga po sa inyo, nagkalat ang milyon-milyong pera at saka yung mga milyon-milyong worth ng mga alahas nila at mga relo nila pag naglilinis ako ng kwarto. Ni alikabok po nun, hindi ko kinukuha. Ba't ko naman kukunin yung hindi akin? So ngayon, lalo na kayong naniniwala sa mga sinasabi ko. Sabi nga nung kausap ko, hindi po pwedeng hindi totoo yung sinasabi ni Badong. Kasi consistent siya from day one. Yun nga po yung sinasabi ko eh. Kahit pagbali-baligtarin ninyo ang tanong, same lang din ang isasagot ko. Bakit? Kasi nga po, yun talaga yung totoo.
Tapos naitanong nga yung ano, yung tapos naitanong yung sa La Vista kung totoo daw ba. Kasi merong kliyente yung mga kausap ko sa La Vista. Sabi ko, meron nga akong picture doon, makakapasok ka ba doon na ano, na basta-basta. Yan. Sa lahat na mayroong access sa La Vista, ang address, Badjao 6. Ang gate po ngayon is chocolate brown. Ewan ko lang kung pinalitan na nila. Yung mataas na gate at saka mataas na bakod. Chocolate brown pero off-white yung bakod. So, ayan, ano pa ba yung ano, kinakamada ko yung sabihin ko. So, nakikita nyo na po ngayon mga kapatid na mga closets tsaka mga in denial pa dyan sa iglesia ni Kulapu ni Bonjing na yun nga yung sinasabi ko kay Brad Josel Malyari. Wala na po ang Diyos dito, sabi kong ganyan. Namumusong ka niyan. Paano po ako namumusong? Paano magkakaroon ng inuhustisya sa loob ng iglesia? Nandito ang Diyos. Yan nga po yung yan nga po yung punto ko paano magkakaroon ng inuhustisya kung nandyan ang Diyos? Ang punto po dyan, wala po ang Diyos dyan kasi merong inuhustisya. Brad Josel, alam mo yan. At alam ng buong pamilya mo kung paano ako siraan ng mother ni Daniel Rason. Hindi ba, Ate Ranza, ikaw nga ang nagkukwento sa akin na noong nagkita-kita kayo dyan sa Canada, kung ano-anong sinabing paninira ng mother ni Daniel Rason laban sa akin? Ang sabi mo pa nga, Ate Ranza, initially, nagalit si Brad Josel Malyari sa akin. And then, afterwards, sabi ni Brad Josel, hindi tayo pwedeng magalit kay Badong. Bakit? Kasi hindi pa natin alam kung ano yung kwento niya, yung side niya. Alam mo yan, Brad Josel. Ngayon, mananatili ba kayong kasangkapan ng demonyo? Niloloko ninyo yung mga kapatid? Yan nga ang binaka ng Panginoong Hesukristo, di ba? Nung nagkatawang tao siya. Sabi niya, sa abanyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inyong pinapaputi yung mga libingan, pero sa loob, puno ng mga kasuklam-suklam na mga buto. Ganyan ang ginagawa ninyo ngayon. Biruin ninyo, ako yung papasamain ninyo na masamang tao. Alam ko yung mga ginagawa ninyo. Biruin ninyo, nagsasadyos kayo, nagbababuyan kayo. Tapos ito pa, merong sinend sa akin yung kapatid na interview ni Julius Babaw kay Giselle Sanchez. Natakel niya doon yung issue nila ni Daniel Rason. Sabi niya ganyan, ikaw ba kuya yung yung nagpapadala ng mga bulaklak sa akin? Ano sabi ni Daniel Rason kay Giselle Sanchez? Hindi ako yun. Yung gusto kong babae madasalin. Anong klaseng babae yung nakuha mo, Daniel Rason? Madasalin ba yung babaeng nakuha mo?
Baka iba yung dinadasalan. Iba yung niluluhuran. Ipopost ko yung video na yon. Hintayin nyo lang. Wala lang akong maraming time. So, ayan. Nami-mental block po ako kasi hindi ko naman din alam yung wala naman akong script. Ito lang po kasi yung time ko na makapag-live dahil busy sa work. Pagdating naman sa bahay, pagod na. Ayan. Sa lahat po ng mga kapatid na nagtatanong na totoo bang ganito, totoo bang ganon, kalat na po yung information sa social media. Sabi ko nga po, di po ba sa inyo, okay lang na ma-invalidate ako yung pagkatao ni Badong. Okay lang yan. Kahit lumitaw ako yung pinakamasamang tao. Okay lang yan. If it will mean your freedom, it's totally fine for me. Kasi ano ba namang hindi ka na magpapagupit, kuya? Ayan, pagupit ka. Dito lang ako. If it will mean your freedom, okay lang po ako dyan. Kasi at the end of the day, hindi naman maaapektuhan yung subo ko. Bakit? Yung subo ko, manggagaling yan sa pinagpapaguran ko, mga kapatid. Yan, makakapagbasa na ako ng mga comments. Sabi ni Erickson Musa, ang pera talaga ugat ng kasamaan. Sabi ni Brother Emil Domingo, na asawa ni Sis Morena Domingo, now lang na makatiyempo ng live mo. O nga, pasensya na kasi alam nyo naman, busy na. Sabi ni Sian Bound, hello po, hello anak. Sabi ni Lazaro Sugatan Pulubi, nahihiga na pala sila sa kayamanan. Naku, hindi lang po sila nahihiga sa kayamanan, nagsuswimming pa sa kayamanan. Hindi ba totoo? Recently lang meron na naman kayong niland grab dyan sa Quezon, sa Tayabas yata yun, if I'm not mistaken. Aanin nyo yan? Akala ko bang wag magtitipon ng kayamanan sa sanlibutan? Kaya nga yung mga kapatid, inaano ninyo na, mga kapatid, wag na kayong ganito. Ang daming namulubing mga milyonaryo, pumasok na milyonaryo, nag-exit na mga pulubi. Bakit? Naku, parang lintay ang mga yan. Sisip-sipin nila yung kayamanan ninyo. Hindi nila kayo titigilan hanggat hindi kayo natutuyuan ng kayamanan. Exit po muna, sabi ni Papa. Oo, exit ka muna anak. Manood ka na lang ng Peppa Pig. Sabi ni Lazaro Sugatan Pulubi, Wensi, wow. Sabi ni Erickson Musa, mayaman pala si KDR, bakit walang sariling lokal at nag-uupa pa? At saka tingnan nyo yung mga lokal nila. Nasa nasa aklat ni Ruth na pababayaan mo bang tumutulo ang bahay ng Panginoon? Gayong ang iyong bahay ay maayos? Parang ganun yung thought nun. Tingnan po ninyo. Kaya yung mga nadidistinuhan ko lokal, pinagaganda ko. Nung nabasa ko yung talata na yon. Naku. Sabi ni Brother Randy, Zay Kahulugan, salamat sa Diyos sa paghahayag at pagsasabi ng katotohanan. Kapatid, samahan nawa po kayo ng Panginoon. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ingatan nawa po. Sabi ni Lazaro Sugatan Pulubi, minsan, nakakapasok ako dyan bilang delivery rider. Ano po, Badyaw 6 yung address. Meron po yung camera, kaya monitored yung mga surveillance doon. Ang CIS po doon,
si 16, si Brad Mar. Yon, yung tatay ni Eldan na dating asawa ni si Pinky na taga Santa Rita. Saan kasi yung pinsan ni si Melanie Kiambao. Ay, Melanie Kiambao. Anong pangalan nito? Basta yun, si Kiambao. Ibang Melanie Kiambao yung sinasabi ko. Nasa Singapore yun, sa asawa ni Brad Dan Q. Sabi ni Brother Emil Domingo, keep safe, saan ka man naroroon. Sabi ni Erickson Musa, yung KNP ayaw magsalita. Para saan na pupunta ang pera? Sabi ni Brother Wency, hello po, sis Popot Manimbo. Sabi ni Erickson Musa, i-post mo bro. Sabi ni sis Popot Manimbo, very busy ang Badongski. Opo. Sabi ni Brother Emil Domingo, ubusan daw pero sila nag-uumapaw. Sabi ni Brother Ronnie Kipo in the Rosario, parang gusto ko po maniwala kay Soto TV na may reliyon daw na pumasok sa mga interesado sa mga lupa doon. Sa mga ita. Ay, opo, totoo po yan. Sabi ni Malyari Iglesia Ronald, naloko na, nabudol pa. Sabi ni Brad Ray Barcelona, ingatan ka nawa bro, salamat po sa Diyos. Sabi ni MCG Ayon, tama, MCG Ayon. Sabi ni Brother Wency Bound, kawawa, dami po ganyan mga officers lumalaban ng ubusan dahil alam nila para sa gawain ng Diyos. Yun pala, para sa negosyo at para sa sarili nila. Yun. Alam nyo po, biruin nyo, yung pong mga aircon po nila, wala pong patayan ng mga yan. Bakit? Hindi naman kasi sila ang nagbabayad ng mga ng mga bills. Ay nako. Ang kakapal ng pagmumuka. Ayun. So, God willing po mga kapatid, sa Tuesday, every Tuesday po kasi yung day off ko. So, every Tuesday po, meron po tayong community prayer. Prayer lang po talaga siya. Prayer lang po. Prayer. Wala pong pag-aaral na mga paksa. Mga kapatid, meron po tayong mga Biblia. Po pwede nyo pong basahin ng mga yan. And yung pong mga tinatakel ni Doc J. Lawrence, ayan, pwede nyo pong pakinggan. Mga kapatid, alam ko po, I know very well na hindi madali na mabakbak po tayo doon sa dati nating paniniwala. So, bakit po ako magpapaksa? Bakit po ako, what is the need of magpapaksa pa? Ang kailangan po ngayon, mga kapatid, is panalangin. Let us all pray together. Every Tuesday, mga kapatid, kasi day off ko po yun. And sa Tuesday, meron akong kausap na kapatid. Sabi ko, pwede ba kitang makaano sa live, mag-guest sa live? Sabi kong ganyan. Kasi your story will help more kapatid na makapag-cope up sila sa kanilang pinagdadaanang persecution, traumas, anxiety, and depression. Sabi kong ganyan. Sige po, sabi niyang ganyan. Kasi nasa ibang bansa din yun. Every Tuesday lang po kasi ako po pwede. So most probably, after na lang po ng community prayer, sabi kong ganyan, para ng Tuesday, sabi kong ganyan doon sa kapatid. Willing naman yung kapatid, willing naman siya. So, hihintayin ko lang. Sabi ko sa kanya, basta po wag kayong mawawala ng tiwala at pag-asa sa Diyos. Yun nga po, sabi niya ganyan. To be honest, yung pong faith ko kay God, unti-unti ko po siyang binibuild ngayon. Kasi naapektuhan pong matindi yung faith ko kay God dahil sa nangyari po sa atin. Sabi niya ganyan. Nakikita niyo po mga kapatid, yung seriousness and the gravity ng nangyari po sa atin. Meron po talaga mga kapatid, meron pong mga kapatid na pati ang Diyos, they are questioning God. Sabi ko nga, I totally understand you. And to all of our brothers and sisters na dati nating kasama, na nagkakaroon ng malaking question mark
sa Diyos, I totally understand you. If me, naiintindihan ko po kayo, what more of God? Kaya naiintindihan po ng Diyos ang kayong lahat, mga kapatid. Naiintindihan po. Slowly, sabi kong ganyan doon sa kapatid. Slowly, build your faith again. Sabi nga nung kapatid na kausap ko, opo, naniniwala pa rin naman po ako na merong Diyos, kaya lang yung pong faith ko, ano po siya, nawasak, sabi niyang ganyan. Kaya ayun po, sabi ni Brother Rodolfo Bitoy Senga, akala ng mga fanatics nagbabanal ang mga pamamahala, katampalasanan ginagawa. Yun po, mga kapatid. Ano po yan, mga in denial na lang, dahil kanina lang meron akong kausap na ang daming question pala nung kausap niya. Marami, tsaka may nag-message sa akin, yung pinost ko nga po, di po ba? Marami na nag-o-observe na ngayon, bakit puro pera ang usapan ngayon sa mga mga pagkakatipon? Bakit? Ganyan na ba kapulubi ang Diyos nyo? Ha? Ganyan na ba kapulubi ang Diyos nyo, Daniel Rason? Biruin mo, ultimong yung pambili ng maintenance na gamot ng kapatid, sisimutin pa. Ay, naku naman. Gising mga kapatid. Huwag po kayong sabi nga ni Brother Eli, wala akong pakialam kung maggalit kayo sa akin, basta sasabihin ko ang totoo. Same thing as me. Wala akong pakialam kung maggalit kayo sa akin, basta sasabihin ko yung totoo para matauhan kayo. Matauhan saan? Matauhan na meron kayong mga pamilya, meron kayong mga kamag-anak, we have our own life. They are living their life to the fullest. Biruin mo, pupunta sa concert sa Australia, pupunta ng ay naku, tapos magkano ba ang ginastos mo? Pwede ka na makabili ng sasakyan. Alam niyo po ba, yung pera sa kanila, it's just nothing. Bakit? Yung pong pera sa kanila, parang gripong tumutulo na lang. Paano? Biruin mo, ikaw ba naman magkaroon ng captive market? Ikaw ba naman ang merong captured market? Biruin mo, kinuwenta ko, yung gross income, gross daily at saka gross weekly income ng Kapulong family pa lang. Naku, yung gross daily income nila not less than 20 million. Bilangin niyo po 20, 40, 80, 2, 4, 6, 60, 80. Kwentahin nyo na lang po, 2 times 7, 140 million. Biruin mo, 140 million a week. Hindi naman yan nagbabayad ng tax ng maayos. Hindi naman yan nagbabayad ng pasahod ng maayos. Biruin mo, hindi mo na nga pinapasahod, hindi mo pa pinapakain ng maayos, Don Kapulong. Mahiya ka nga. Saan nyo dinadala ang pera nyo ngayon? Kaya nga bili ng property, di ba? Kaya nga napagalitan ka kainda, di ba, Brad Don Kapulong? Bakit? Biruin mo, ilan na yung mansion diyan sa sa compound ninyo sa Betis. Samantalang noong nagpupunta tayo sa mga magulang ninyo diyan sa Betis, sa Guagua, Pampanga, yung bahay maliit lang naman. Hindi ba kayo nasisiyahan sa maliit na bahay? Samantalang dati lang naman kayong isang kahig, isang tuka? Ahanin nyo lahat yan. Madadala nyo ba yan sa impyerno? Bakit ko sinasabing madadala ba ninyo sa impyerno? Kung magpapatuloy kayo dyan, matitiyak kung hindi kayo mapupunta sa langit. Sabi ni Brother Erickson Musa, sana di ako ma-red tag. Sabi ni Brother Emil Domingo,
Iglesia ng Pera, nagsimula yan sa concert with price. Ang taga-presyo si Yuli. Oo, yung mga concert. Sabi ni Brother Bitoy Senga, hindi daw nakalamig ang 7 million na kinolekta sa Chapel ni Brad Sani. Sabi sa akin ng choir assembly recently. Ang yaman ni Donkey Kapulong. Ay naku mga kapatid, sobrang yaman nila. Bakit? Ikaw ba na magkaroon ng captured market? Dumadating yung mga produkto nila kahit panis bayad. Daig pa ang Jollibee, daig pa ang iba-ibang mga big companies. Sabi ni Brother Ronnie Kipon de Rosario, mga walang kabusugan, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Opo, kaya po ngayon, nagkakagulo po ngayon mga kapatid sa Singapore. Ano na po yan? Domino effect na yan mga kapatid. And hindi na po nila po pwedeng mahilot yan. Bakit? Kung umpisa pa lang, naging matalino kayo sa pag sa mga problema. Marami pa. Kala ko nagupitan ka na. Thank you, my friend. Ayan. Ayaw mo sa iba? Meron pa palang dalawa. Kailangan magpapalit. Mm. Yan. Alam mo yung wala dyan yung nagugupit sa akin. Alam na nila kung ano yung babagay. Kala ko naman, yung sinabi na may isa pa pala. Oo. Yung nakatayo, dalawa pa nga yata yun eh. Sabi ni Brother Jose Cui, they worship money. That's their idol and bound to the lake of fire. Hope they repent. Yes. Are we condemning them? No. Kuya, sasakyan. Are we condemning them? Of course not. Dahil sino ba naman tayo para mag-condemn? Ang Diyos nga nagpapainuhod, nagpapataan. Kaya nga di po ba sabi sa Pedro, ang Diyos nagpapahinuhod, kaya hindi siya nagpaparusa agad, mga kapatid. So, ano po ang ibig ko po sabihin? Kaya nga di po ba, sinasabi ko, kung hindi sila magbabago, hindi nila madadala lahat ng inipon nila, bunga ng panloloko nila sa kapatiran, sa impyerno. Kasi matitiyak mo na impyerno talagang direction nila eh. Yun po, mga kapatid, malapit na ako sa work ko. Hanggang dyan na lang po muna at bye-bye. Suportahan po natin si Doc J and suportahan natin ang bawat isang exiters and closets na matulungan natin sila to heal. Bye-bye po mga kapatid.